Nalipay ba mo na amo sa panimalay sa Ginoo? Lingyasan na imong katapad. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Dalaygo ng Ginoo sa walay katapusan. Mao po ni nakanindot sa usare atong service kay magkahimamatay gitang tanan. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo sa iyang kagawasan nga iyang gihatag kanato. I'm so glad to see you every Sunday because Sunday gathering is not a religious activity. Sunday gathering is an assembly of our King. We assemble and rally for the purposes and the agenda of the King. Meaning, if you are part of the kingdom of God, wherever the King is present, you must be present. No? 2 or 3, pasabot na, dili lang tulo. 2 or more, gathered together in His name, there the King of Kings and the Lord of Lords is in the midst of us. Amen? We are God's citizenship. We are God's kingdom. And we are exalting and gathering for the King. And we hear His orders, His commands. And by His command, we will march and obey and fulfill His commands in our lives. Until He return again, o kwaon niya ang iyang hingharian, kitang tanan, into His everlasting kingdom forever and ever. Amen. Amen? Salamat sa Ginoo that we are not just business or church as usual. The church keeps on advancing. Ingon pa ang Biblia, the kingdom of God is forcefully advancing. And forceful men, mga tao nga mga violence will take it by force. So ang kingdom of God, dili siya mo advance sa mga religious nga mga tao. The kingdom of God will advance kung naay mga soldiers ni Kristo that will not just defend at also offend. Dili lang mo depensa, kundi mo abantig yun. Hallelujah. Amen? So muna itong buhat karon mga kaig. So we gather as soldiers of Jesus Christ. We will hear His instruction and at the same time, we will encourage our fellow soldier. Ingay mo tapad, my fellow soldier. Amen? So na kay accountability o responsibility sa imong fellow soldier. Gawa sa imong loyalty sa imong chief. Na po kay loyalty sa imong kauban, fellow soldier. Because unsa gani ang defeat sa usa, apektado putang tanan. Amen? Amen. We are in this together for the Lord Jesus Christ. Let's read Matthew 24. If you are with me, Matthew 24, 36, ngadto sa asan ni taman? 51. So, din ako basahon ng tanan. Let's read together. But about that day or hour, for in the days before the flood, $39, two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know or what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have left his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servant in his household, to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master find him doing so when he returns. Truly,
I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on a day when he does not expect him, at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him to a place with hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Father, we are ready to hear your word. Speak through my lips. Speak to your people. In Jesus' name, amen and amen. It's very important because we are now in the last of the last days. Nanata sa katapusan nga mga adlaw. O kanunay gibalik-balik ni Jesus sa iyang mga apostles, sa iyang mga disciples, sa tanan niya nga mga followers. Ingin siya kanunay, keep watch, be alert, be sober. No? Iyang gibalik-balik gina mga kaigsunan. Kay nagitin din siya sa mga Kristohanon nga magkaduol na sa pagbalik sa Ginoo, magkakatulog. No? Mahimo silang mga sleepy or gitawag na siya og mga spiritual drowsiness. Na dili ta magbantay nga ang pagbalik sa Ginoo murag kawatan para sa mga naa sa kangitngit, para sa mga dili ready. Ang pagbalik sa Ginoo para sa ila mura og naisahan sila. Pero kita nga mga ready and prepared, ang pagbalik sa Ginoo will be a great expectation and a great reward. Amen? Usan ni ka butang nga makapapukaw sa ato knowing that Jesus is coming soon. Kana bitong imong loved ones nga mobalik na, labi na musulti nagpitsa. Di ba? Magtinarong gid ka. Kung nakay mga kabalbalan, imo ging undangon kay basi masakpan ka pag uli. Di ba? Ang problema lang ni Jesus kay wala siya nagsulti og adlaw og oras. Ang iyang pagbalik unexpected. Meaning you are unaware. Nay mga signs sa iyang pagbalik pero wala siya nagsulti kanusa o unsang orasa. It might be 9 in the evening, 12 in the midnight, 3 in the morning, 6 in the morning, or 12 at noon, wala ta kasayod mga kaigsunan. That's why it's very important nga kanunay ta alert and ready all the time. Amen ba mga kaigsunan? Ang mga Kristohanon nga dili spiritually prepared and ready, magpadayon na sila sa pagkahudyaka. Padayon na sila sa ilang compromising life. Mao na ingon si mga disciple, Lord, tell us, kanusa ka mo balik og unsay signs? Naghatag ang Ginoo og signs. Ingon siya, as the days of Noah's were, so is the coming of the Son of Man. Unsa man ang days of Noah? Ang days of Noah, mga kaigsunan, gamay na lang gid kaayo interesado sa Ginoo. Gamay na lang gid kaayo ganahan og church life. Gamay na lang gid kaayo ganahan maminaw og mga warning sa Ginoo. During sa time of Noah, they keep in marriage, drunkenness, unsa klase nga immorality nga ang Ginoo dili na gani makaako og tan-aw nga iya na lang papason ang mga tao ni atong panahona. I-wipe out niya. Ingon pa sa Bible, he is still sorry that he created flesh. Nagmahay ang Ginoo nga iyang gibuhat ang tao tungod sa pagkadautan. So wala sa lain solusyon mga kaigsunan, iyang papason pinaagi sa baha. Amen? So sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, those who are not ready and prepared will also experience the great judgment of God, will suffer the great tribulation, and also will suffer mga kaigsunan, the wrath of Satan. Og luoy kayo ang mga Kristohanon, mga kaigsunan, nga mga bilin anang panahona. One will be taken, one will be left behind. The question, asa makadapit ang aside? Kinsa man itong na-taken, kinsa man itong mga left behind. Ang na-left behind, mautong mga example ni Christ, mga 5 virgins nga wala sila nag-andam og lana. While katong 5 ka mga bridesmaids, 5 ka mga virgin
Nag-prepare sila lana all the time. They keep their lamps burning. They keep their spiritual life healthy and on fire for God. O when the bridegroom arrive, ready sila kanunay mga kaigsunan. Amen? Amen ba? Muna every now and then, you must take care of your spiritual life. Kanaagyo'y makapadrausi sa atong kinabuhi. Naay makapakatulog sa atong spirituhanon nga kinabuhi. So I leave you this question. What makes us to be spiritually slumber? Unsa may makapatulog kanato spiritually? Daghan man ni sila, pero I just list some 4 things. Is it sin? Kini. Number 1 is siya. Nga makapabugnaw, nga makapatulog kanato sa atong spiritual awakening diya sa Ginoo. Is it worldliness? Ang pagkakalibutanon mga kaigsunan, mubugnaw po ni sa atong pagigugma sa Ginoo. Mupalong sa atong kalayo diya sa Dios. Is it busyness? Yes. Usahay sa atong pagka-busy mga kaigsunan, wala na ganitay time for prayer, for worship, for serving the Lord. We are so busy on many things and we are not busy of the things of the kingdom of God. Or is it prayerlessness? Kining pagka-prayerlessness, usagid ni nga makapal-lukewarm kanato mga kaigsoon. Usa ni siya nga mahimotang sleepy sama ni Peter nga gidala ni Jesus ngadto sa bukid sa Mount of Transfiguration. Si Peter, James, and John. Si Jesus nagpray dito sa Mount, mga kaigsunan, sa Mount of Gethsemane, Garden of Gethsemane. Nagpray po si Jesus dito sa Mount of Transfiguration. Kasagari sa iyang gipangdala, mga tulog. Muna ingon siya, can you not keep watch for 1 hour? Keep watch and pray so that you will not fall into temptation. Ang mga tao di ay nga spiritually slumber, dali ra matintal sa mga buhat sa yawa. Kay dili man ka aware, dili po ka sensitive, nga ang yawa di na ginahina na siya og palong sa imong kalayo. Nga ang yawa ra ba, mura ra ba na siya og halas nga kiling misupli iyang pamaagi. Hinahinayon ka na butang og discouragement, mga negativity. Sugdan ka niya, tanong, matingalan na lang ka, anong na-backslide man ko? Dili na siya instant. Hinay-hinay na siya. Amen? Until you, pag mata lang nimo, layo na makay ko sa Ginoo. Pag mata nimo, Lord, asa naman ka, Lord? Asa naman ko sa imong spiritual relationship? Just like Samson, padayon siya og buhat sa iyang compromising nga kinabuhi, nagtuo siya nga ang Ginoo nagauban gyapon sa iya. Nagsalig siya sa iyang kusog nga bisa pag 300, 1,000 ka mga kaaway, pwede niya magapos, pwede niya mapildi. For that time mga kaigsunan, pagmata ni Samson, abi niya naapa siya kusog. Dili naman niya maputol ang pisi mga kaigsunan. The Spirit of the Lord left Samson tungod sa iyang compromising nga kinabuhi. Amen? Mga factors, mga ayaw to guti nga naay makapabugnaw sa imong spiritual life. Because the devil is after your spiritual passion. Kasayod ang yawa kung on fire ka sa Ginoo, daghay imong madala nga mga tao sa gingharian sa Dios. Kasayod ang yawa nga on fire ka sa Ginoo, daghay imong madala mga kaigsunan sa gingharian sa Dios. Muna, the enemy will keep the church slumber. The enemy will keep God's people in a state of slumber because even though ang simbahan usa ka giant, usa ka grabe ang potential, pero kung tulog siya, matawag siya sleeping giant. Naay potential pero wala na puslan. Naay power pero wala nagamit. Naay ability pero wala nagamit. Naay talent pero wala nagamit. Naay giftedness pero wala nagamit. You are in a state of slumber. The message this morning is wake up. Hinay mong tapad, wake up! Amen. It's time to wake up. Amen.
It's time to be awakened. Hallelujah. Unsa man ang mga karakteristik sa mga Kristohanon nga tulog o sa mga Kristohanon nga mga mata? Gising. Atong gibasa ganina mga kaigsunan. Una akong nakita, sleepy Christians don't care about the things of God. Ang mga Kristohanon nga tulog, wala na sila pakabana sa mga spiritual nga mga butang. Wala na sila gana ng mga Bible study, mga prayer meeting, mga evangelism, missions, training, discipleship, wala na sila appetite. Pag nanagani ka ana mga kaigsuunan, i-check ang imong spiritual life. You are in a state of slumber. Matatuod ka, pero ang imong spirito tulog. Amen. Muna kinahanglan nato pukawon ang atong espiritu mga nagit tendency nga makatulog ta mga kaigsuonan. The devil is after your soul. He want to steal the passion nga gibutang ni Lord sa imo. He want to kill your dreams and visions. Ang potential nga naa sa imo gusto sa Yawa i-destroy. Because kasayad ang Yawa mga kaigsuonan that you are a giant killer. Amen. Hallelujah. You are more than conqueror. But ang awake ng mga Kristohanon, they are, awake Christian are passionate about the things of God. Every passion. They are passionate about the things of God. Mao na mga tao nga mga gising. Hallelujah. They keep their spiritual life on fire for God. They always reserve an oil. They will always fill their life with God's Spirit. Hallelujah. Kanunay sila nagpapuno, kanunay sa lana sa Espiritu Santo. Kaya sa Old Testament, pag walay lana, walay kalayo. Amen. Wala pa may gasa ila sa una. Ang ilang gamit nga pagpasiga is oil. An oil symbolized the Holy Spirit. Amen? Muna ingon ng Biblia, be filled with the Holy Spirit. Kanunay ka magpapuno sa balaang karon nga adlaw. Base sa Christian calendar, we are in the 50 days. This is called Pentecost Sunday. Gikan sa pagkabanhaw ni Christ, hangtod karon 50 ka adlaw. Nag-celebrate sa Pentecost. The day when God the Father sent the Holy Spirit on the 120 disciples who gathered in the upper room in Jerusalem. Ang mga Kristohanon nga gasigag, gadilaab diha sa Ginoo. Maski na lang pagtanaw sa imo, dinagay katanaw ang Yawa, silawan siya mga kaigsunan. Amen? And the fire always influence. Gamay lang nga sunog diha sa likod. Damay ang balay sa maestra, pati pa kang Pastor Ayan, pati pa ang akong parsonage, pati pa ang atong old church, sunog, pati pa atong mga ingkuranan, projector, drums. Ang nabilin mga kaigsunan, ang ako naging pulpito. Grabe to akong pulpito. Asa nakatoron? Sunog na tanan, pero ang akong pulpito, katong yung ani, kahoy, tindog na gihapon. Ako nakita mga kaigsunan, pag ang Kristohanon kanunay gakalayo, mudaog gid siya kanunay sa mga obstacles sa kinabuhi. O kanunay niya ma-overcome ang powers of darkness. Mo influence kay ka mga kaigs. Ikaw mo'y motakod. Dila ikaw ang madala, kundi ikaw mo'y modala sa mga tao sa gingharian sa Diyos. Amen. It's time to wake up. Sa panahon ni Noah, nagwali siya. Sulod na mo sa arka. Katakatawaan na ganis Noah. Gusto mo ng tawhan na gatukod o kuwan. Arka dito pagit sa pinakaibabaw. Nga pag ulan nga dagko kaya itong panahon na. Amen? Muna sa mga taong mga bugnaw diya sa Ginoo, sultihan ni mo Bible study, wag gana. Sultihan ni mo mga things about sa gingharian sa Ginoo, walay passion. Pero sultihig laag, sultihig disco, sultihig og asa ang bibo sa kalibutan. Di ba mabuhi lagi na? No? Why? Wala na spark. Wala na spark sa spiritual life. And that is the danger, mga usana siya ka timailhan, that you are in the spiritual decline. And I'm here to tell you, I warn you,
kung imo nang ipadayon, terrible things will happen to you. Warningan ta kadaan mga, kung di nimo atimanon ang imong spiritual life, you will live a defeated life. O dali ra ka malimbungan sa yawa. Dali ra ka malimbungan sa yawa. Matingala na lang ka, kasagari sa imong mga decision failures, imong mga plano, walay success. Why? You are living on your own. You are not led by the Holy Spirit in all your decisions. Ikaduha akong nakita sa passage nga atong nakita ganina, sleepy Christians are unaware of the times and seasons. Ang mga tulog nga Kristohanon, dili sila aware of the times and season. Ang ilang unahuna mga kaigsunan, wala na gani sila pakabana nga mobalik pa ang Ginoo. Ang ilang unahuna nga magkinabuhi sila hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, limited ra kay imong time sa kalibutan. Inihap ra ang atong kinabuhi diri sa yuta. Muna ako nang gi-compute gina akong kinabuhi. Amen. Kinahanglan sa 20 years old mo graduate nako. Pag abot sa 20 dapat makakita na kong trabaho. Abot og 24 dapat maminyo nako. O kini pag sa maminyo sunod nga tuig manganak nako. Ako nang gi-compute mga kaigsunan. Ingon pa ni Moses, Lord, help us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Ang mga tao nga mga fools, dili na sila magpakabana sa ilang kinabuhi. Usik-usikan nila ang panahon. Usik-usikan nila ang opportunity. Gitawag na siya og kairos. Opportunity season sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, naay season sa imong kinabuhi. Mga estudyante, kung season ninyo pag-study, pag tinarong mo pag-study. Kaya pagka na nga season, dili mo faithful na nga season, ma-miss ninyo ang next season nga giandam ni Lord sa imong kinabuhi. Amen? Be faithful where you are. Amen? Do not despise your small beginning. Kaya na season ang tanan mga kaigsuunan. Amen? Nag-season ka sa pagtanom, dili lalim sa pagtanom. Nagsingot ka, naghago ka. Pag maabot po ang season of harvest, mga kaigsunan, mag-rejoice na po ka. Hallelujah. Amen. There is a season of every activity here on earth, mga kaigsunan. Mao na mga Kristohanon nga tulog, ting mata alas 7, mata alas 10 na. Amen. Grabe, mata kaayo, tanaw mga salida, tanaw mga unsa pa man, mga laag. Pero to partig prayer, wala na gani time. Sig 1 minute na lang gani. Wala gani time mo abli og Biblia. No? Unya, isayang-sayangan nila ang ilang panahon mga kaigsunan. Eskwela, imbis 4 years matapos, 8 years usa pa natapos. Amen? Di sik-sik ng panahon mga kaigsunan. Muna ingon ang Biblia, make the most of every opportunity. Because the days are evil. The days are evil. Daghan kay mo tintal sa imong oras. Daghan kay mo kuha sa imong time mga kaigsunan. Maningon na Biblia, redeem the time. Make the most of every opportunity. Amen. Ang time mga kaigsunan, mao ra ginay commodity nga dili na ma-retrieve, dili na mabalik. Pag mawadaan kag kwarta, makit-an ra na. Mawadaan kag cellphone, makit-an ra na. Masakit ka, maulian ra ka. Pero pag ang oras na gani mawala, di na mabalik. Time is not round. Time is moving. No? Gitawag na siya Chronos. Nagdaga na siya mga kaigsunan. But during your Chronos, there is also a Kairos moment. Nga kini nga moment, this is your moment. Kausara nga panahon, nga patyon niya si Goliath ni David. Kausara nga panahon, nga ma-encounter ni Paul, si Jesus. Kausara nga panahon, mga kaigsoon, nga mo respond si Peter, follow me, and I will make you fishers of men. If that opportunity, dili ni mo i-grasp, if that opportunity, dili ka mo respond, you miss that season of your life. Amen? Opportunity na ni David, nga patyon na si Goliath. Pero kung during preparation season, nagpabadlong siya, nagtinapulan siya, pag-abot ni Goliath, mutalaw na si David. But because David
did not despise the preparation of the Lord. Gipildi niya ang lion and the bear. Pag abot kang Gulayat, iyang napildi mga kaigsunan. Amen ba mga kaigsunan? Hallelujah! Amen! Mao na mga Kristohanon, awake Christians, make the most of every opportunity. Amen! Kung naay opportunity mo learn sa Bible, take that opportunity. Kaya gi-prepare ka ni Lord para sa imong next season. Amen! Kung naay opportunity to serve in the Lord, take that opportunity because God is equipping you for greater ministries ahead. Amen! Take every opportunity, mga kaigsoon, especially in doing good. Labi na sa pagbuhat og maayo. Make the most of every opportunity and do not give up. Hindi mo tapa, don't give up. Because in due season, you will reap a harvest. Amen. Kung unsa gani imong gitanom, muani pud ka. Hallelujah. Amen. Lately lang mga kaigsoon nako gitagaan og Bible. Nako gitagaan og Bible nay. Duha ka buok. Imo ni. Kung sige balik sa Ginoo sa ako, perfume nga mahalon kaayo. Amang kaana. Amen ba mga kaigsunan? Sabot pasabot ana, sowing and reaping. Wala kay na reap kay wa man kay gi tanom. That is the law. O walay God has no respecter of person. Kung unsa gani imong itanom, mao po na imong iani. Dili miingon ang Ginoo, uy, si pastor ni nagtanom, mo harvest ni. No. Dili mingon ang Ginoo si Tupi man si Desire may nagtanom, dili na ko ni harvest no. Walay respektuhan. The law of sowing and reaping has no respecter of person. Makristohanon makagdili kung maayo ka mo tanom, mo harvest gid ka. Amen. The law of math, pag si pastor mo sulti og 1 + 1, 2 ginang resulta. Kung si Desire mo tubag, 2 ra gid gihapon. Kay balaod man na siya mga kaigsunan. Amen? Ang law of gravity, kung muambak ko sa building, munaog gid ko. Dili mingon ang law of gravity o si pastor man ni dapat mobalik siya. No. Amen. Whatever a man sows, that also he will reap. That is a law. Naingana ka karon tungod sa imong gitanom kaniadto mga kaigsunan. Amen. That's why sow love, not hatred. Sow peace, not trouble. Amen. Sow kindness. Sow prayers. Sow a word of God. And in the due season, you will reap if you will not give up. Amen ba mga kaigsunan? So ang mga Kristohanon nga awake, they make the most of every opportunity. O ikatulong akong nakita mga kaigsunan. Sleepy Christians are unprepared for the coming of the Lord. They are not prepared. They are not ready. Muna pamingon nga andam na ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Mahadlok na siya pangutan-on nimo. Ingna imo tapad. Are you ready for the coming of the Lord? Ang itubag lagi na kay simba ko. Signa na sa simbahan. Oh. Hallelujah. Amen. Are you ready for the coming of the Lord? Kung mabalik ang Ginoo man sa atong panimbahon, andam na ba ka? Ay sa pastor, tagay sa kog time. Tagay sa kog time to make everything right. Mga kaigsunan, kung naa pa may panahon sa paghinulsol, sa pakig-uli, karon ang panahon. Kung naa man gani panahon nga mga lagad sa Ginoo, now is the time. Because wala ta kasayod kanos mobalik ang Ginoo. Amen? Ang Kristohanon nga laging gising, they are aware of the times and season of the coming of the Lord. Hallelujah. They are prepared. While awake Christians are ready and prepared for the coming of the Lord Jesus Christ. Andam ta kanunay sa pagbalik sa Ginoo. Ikatulong ako nakita mga kaigsunan, ikaupat ako nakita, sleepy Christians are passive and apathetic. Kung sa maning passive and apathetic? Walay pakabana. Walay concern
Gipasagdan ra niya. Kasayod siya nga muna'y buhaton, wala siya pakabana. Kasayod siya nga dapat ikurik, wala niya gikurik. Kasayod siya nga dapat tiwason, wala niya gitiwas. Kasayod siya nga muna'y buhaton, wala niya gibuhat. You are apathetic. You are passive Christian. Ang definition na sa Bible, you are asleep. Apan ang tulo, ang gising nga Kristohanon, bang! They are responsible servants. Hallelujah. Amen. Every say responsibility. Ang Kristohanon di ay nga prepared and awake sa pagbalik sa Ginoo. These Christians are responsible. Amen. Ingon pa dito, who then is a wise and faithful servant whom the master gave a responsibility to feed other servant. Blessed is the servant when the master return, he will find him so doing. Bulahan ko no ang sulugoon nga pagbalik sa agalo nakaplagan niya nga namuhat. Amen. Mao na siya tawag responsible Christians. Don't you know that you are responsible to share the gospel to your loved ones? Don't you know that you are responsible to share the gospel to your friends? Unsa may tawag anang bana, nakasayod siya nga responsibility niya pagpakaon sa iyang pamilya, pag dili niya buhaton, unsa may tawag ana? Irresponsible. Amen. Sharing the gospel, praying for people is our responsibility. Amen ba mga kaigsunan? Muna ang usa ka Kristohanon nga ready and prepared. They are faithful to their kingdom assignment. Matinud-anon sila sa gipabuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. They are not busy of many things. Busy tod ka sa daghang butang, pero pangutana, mao ba na ang ipabuhat sa Ginoo mga kaigsunan sa imo? At the end of the day, accountable ta sa Ginoo kung unsay iyang gipabuhat o gi-instruct sa ato. Dili unsay imong ginabuhat. Amen. Muna ingon nga mga anak sa Ginoo, Lord, unsa may imong plano sa akong kinabuhi? Mo-align ko sa imong plano. Dili kay Lord, nana akong mga plano Ginoo. Paki-approve sa akong mga plano, Lord. Nga pag dili i-approve, masoko ka. Sa may tawag nimo sa Ginoo, Genie, kay your wish is my command. Amen? Ang atong Dios hari, naana siya plans. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Dapat mo align ta sa iyang plano. Dili kay ang Ginoo mo i-align sa atong plano. Amen ba mga kaigsunan? Napa mo diha? Amen? Diba si responsibility? Ang usa ka Kristohanon nga awake, they are responsible. Kasayod siya nga mao nay buhaton, iyang buhaton. Kasayod siya nga iyang tiwason, iyang gitiwas. Kasayod siya nga kanaangay tapuson, iyang tapuson. Amen. They are not apathetic. Mga tao nga mga apathetic, nakadungog sa pulong sa Ginoo pero way gibuhat. Mga tao nga apathetic, kasayod siya nga dapat buhaton, walay pakabana. Amen? As Christians, we are aware but not apathetic. We are responsible nga mga Kristohanon. And the last mga kaigsunan, ang Kristohanon nga tulog base sa atong gibasa ganina. They waste their resources to selfish and sinful ways. Mga Kristohanon nga tulog. Ilang giusik-usikan nila, ilang time, resources, ilang beauty, ilang talent sa selfish o sinful nga mga butang. Sayang na sayang lang. Gifted tana, gwapa tana, kwartahan tana, pero wala napuslan sa gingharian sa Ginoo. Sayang na sayang lang. Amen? Pero ang mga Kristohanon nga gising, mga kaigsunan, they are accountable to God in all His ways. At the end of the day, giunsa na to paggamit atong talent, giunsa na to paggamit ang atong treasure, giunsa na to paggamit ang atong time, maghatag taghusay sa Ginoo. Amen? Napa mo diha? Kasayod ba ka kani imong talent di na imo? Amen.
Pasabot anak kay talent anak kay ability na naghatag ana. Dili ikaw tag-iya, steward ra ka. Dapat as steward, you must be faithful. Ever say faithful. Dili nimo usikan mga kaigsunan. Amen. Gamita ang imong panahon, gamita ang imong resources, gamita unsay naa sa imo para sa pag-abanti sa hari o sa iyang gingharian. At the end of the day, muatubang ka sa Ginoo. Kung ingon dayon ang usa nga gitagaan ang duha, Lord, duha imong gihatag. Karon Lord, nahimo nang upat. Well done, my good and faithful servant. Lord, tagaan ko nimo og 5. Tanawa Lord, nahimo nang 10. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord, which the Father has prepared. Giandam na samahan sa imo ang gingharian o ang kalipay nga giandam ni Lord. Pero katong isa, wala gyud. Wala gyud niya giadto na lang sa bangko aron motubo. Gilubong gid niya. Ang tawag ni Jesus sa iya, you are lazy, wicked servant. Tapulan o dautan ka nga sa lugoon. Ano man, wala nimo gigamit unsa akong gihatag sa imo. Listen to this. The reason why ingana ka gifted, ingana ka ka-talented, ingana ka ka-bright, ingana ang imong pag-made up sa Ginoo. Gituyo na sa Ginoo kay naa kay assignment nga imong i-accomplish. Amen. Giwired ka sa Ginoo sa imong purpose. And until dili nimo na ma-fulfill ka na nga purpose, you will never be fulfilled in your life. Naagi vacuum, naay kulang sa imong kinabuhi kung dili nimo ma-fulfill ang imong purpose da sa Ginoo. Amen. Maski pag naa kay sakyanan, naa kay asawa, naa kay balay, pero wala ka kaigo sa purpose sa Ginoo, something is missing, something is lacking. Because the reason why natao ka, dili sa house and lot, dili sa na kay asawa o bana. The reason gipakatao ka sa Ginoo is to fulfill His purpose for your life. Amen. Napamudha mga kaigsunan? That's why as Christian, we need to be accountable. Dili ta ato mga boxer nga sige lagsumbag pero way naigo. Kita naman mo boxer nga sige sumbag pero ang gisumbag ang hangin. So itawagan nga boxer ter. May problema na siya. No? Kung musumbag ani ka, dapat mo igo ka. Amen. Mga lagad naman lang kita sa Ginoo, siguruha nga walay masayang. Sige na magsumbag. Umuta na nimong kusog. Tuwa na dito. Busy kay ka sa daghang mga butang. Pero wala ka na himong fruitful. O wala nimo na advanti na fulfill ang purpose sa Ginoo. Wa ka kaigo. Amen? Amen ba mga kaigsunan? Listen to this. Mubora ka imong time sa kalibutan. Wala ta kasayod kanos apat ta healthy. Amen? Wala ta kasayod asara taman ang atong health magpadayon mga kaigsunan. But while we are still healthy and strong, able and capable, atong ipagamit sa Ginoo para sa iyang purpose o sa iyang glory. Amen? Hinay mong tapad, no waste. Walay usik. Ayaw usik-usiki imong kinabuhi sa pagstambay. Ayaw usik-usiki imong kinabuhi sa worldliness. Ayaw usik-usiki imong kinabuhi sa walay klaro nga relasyon. Ayaw usik-usiki imong kinabuhi sa aktibidades nga wala nakakonect sa imong kingdom assignment. Amen. Ingon pa ni Paul, thus I shall run the race, looking forward to the finishing line, and there the Lord will award to me on that day. Amen. Dapat mudagan ka sa race nga gili down na daan sa Ginoo nga imong daganan. Amen. Dili ta patakag dagan sa dili nimo dalan. Amen. Dapat daganan nimo ang race, ang assignment nga giandam ni Lord sa imong kinabuhi. Napa mo diha? Mora to mga kaigsunan. Og duha ka bersikulo nga akong ibilin sa inyo. Because I am so caught by this verse and this vision, mga kaigsunan, because I want all God's people, as long as I live, and my prayer, mga kaigsunan, that the entire Philippines will be awakened to fulfill their kingdom assignment. Mao nay akong passion karon mga kaigsunan. Gisingon ta ka.
At imana, bantay ang ministry nga imong nadawatan sa Ginoo in the Lord, that you may fulfill it. Amen. Imong matapos ang imong ministry nga gihatag ni pastor. Mao ba na gisulti? Nga gihatag sa church. Mao ba gisulti? Take it to the ministry which you have received in the Lord. Amen? Kana dang ministry nga imong dawatan, gihatag na ni Lord sa imo. Be faithful in that. Be responsible on that because you are accountable to God at the end of the day. Kaya kung dili ta mo tudluan ani, mahimutang careless nga mga Kristohanon, gausik-usik lang ta. Ang atong pagsimba tungod kay Domingo na lang. No. Amen. We gather here every Sunday to be recharged, to be empowered. Why? I have a kingdom assignment to fulfill in my home, in my office, in my school, in my workplace. Na ako'y kingdom assignment. That's why I gather every Sunday to be encouraged, to be healed, to be refreshed. So that when I go out in this building, I will be fruitful and effective to my kingdom assignment. Amen. Inay mong tapad, wake up. Wake up. And I have no other example sa Bible nga kanunay gising. Wala ko'y lain nakitaan nga profession nga kanunay handa, kundili kini si Archippus. Dito sa Philemon verse 2, gitawag siya, click na, gitawag siya, gitawag siya our fellow soldier. Amen. Kita ka sa mga sundalo, maskig natulog, gahawid sa Armalite. Amen. Masig natulog mga kaigsunan, ga-uniform. Gamay lang kasikas anap. Ready na kanunay mga kaigsunan. Amen. Mauna ang mga Kristohanon, mga sundalo ta ni Kristo. Amen? Amen ba mga sundalo? Oh, tanawa. Dahil ako kayong amen dito. Hallelujah. Amen. Kaya kung dili ta mo tudluan nga mga sundalo mo ni Kristo, magyaya ra atong agi. Kita ka na mga sibilyan, gaya-iya rang agi. Amen. Pero ang mga sundalo, pag ingonin mo alas 8, alas 4 sa buntag, mamata na ta, kay mag-formation na ta, o pa alas 4, gising na sila. Pero ang mga sibilyan, alas 4, 4:30 na magsugod, at 4:30. Muna ingon ni Paul, as a soldier of Christ, you should not entangle with civilian affairs. Ingon nga mga sundalo ni Kristo, dili ta mag-apil-apil sa mga aktibidades nga walay kalambigitan sa atong kingdom assignment. Napa mo diha? Bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Amen ba? Amen ba mga kaigsunan? Because here, I stand here in this pulpit to rebuke you, to warn you, to correct you, so that you will be equipped and trained for every good work. While praying ganina, while worshiping ganina, the Lord just impressed in my heart, I want to use your mouth to rebuke my people. I want to use your mouth to warn my people. I want to use your mouth to instruct your people. Kung dili mamaminaw sa ako, wala na ko'y accountable sa Ginoo. Amen ba mga kaigsunan? As a soldiers of Christ, we must be ready and prepared. We must be equipped para kung naay opportunity to serve God and His people. Mingon ta, Lord, I am ready. In every good works. Di na kamingon, here I am, Lord. Send Him. Lord, ni anak ko Ginoo. Pero manawag pa ka mga tao, ikaw mismo mga kaigsoon, gamiton sa Ginoo in that particular situation. I hope and pray that natin nakuha karong kabantagon. In summary, sa atong mensahe karong kabantagon, mao kini. Let's read together. O, sige, ingna imong katapat. Ingna imong katapat. Para, now, wake up! Na. Wake up, Archippus! Know what God has called you to do. Go do it! Amen.
You are unstoppable if you do it, mga kaigsunan. Kung makita nimo ubanan ka sa Ginoo, kung buhaton nimo ang ipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Amin ba mga fellow soldiers? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Nga nausab na ang atong pangunahuna, sundalo man day ko ni Kristo. Kung ako nakita ra ba sa mga sundalo, kanang iyang katapad nga sundalo, dili na biyaan. No one will leave behind. Dili po niya sikretuhon og tira, no? Wow, kita sundalo nga bang iya nang gitira iyang katapad, dili na sundalo mga kaigsunan. Pero kita ra nga mga sundalo, nga atong kauban nga sundalo at tara pong tirahan. Dili mga kaigsunan. We should protect one another, serve one another, encourage one another. Because we are serving as a one team, one king, and one kingdom. The kingdom of our Lord Jesus Christ. Na ba tayo nakuha karong kabuntagon? Na ba'y naghinulsol? Salamat sa Ginoo. Amen? Hallelujah. No? Nga nang girebuke ta mo because I love all of you. E dili na ko gusto na iusa sa inyo maglamay sa inyong pagkakristohanon. Dili ko musugot nga naiusa diri matukob sa yawa. Kaya ang yawa nangita gyud kinsa iyang tukbonon. Ngita siya pero gakalayo ka, anino pa lang nimo mudagan ang yawa. Pero kristohanon nga laging gising. Hallelujah. Vigilant kanunay. Dili na siya mahagbong sa tentasyon. Ano man, alert, awake, prepared, and ready. Amen? Manindog ta.